Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Yan sana yung ginagawa na ng Senado eh. Maganda na yung ginagawa ng Blue Ribbon. Talagang chine-check na nila kahit yung sarili nilang bahay. Ang problema, nag-comment si JB Ejercito. 5 daw silang senador na nag-iisip na sanang umalis sa majority. Kasi hindi nila nagugustuhan yung direksyon ng leadership ni Tito Sotto at ni Ping Lacson na parang sinusunog pa ang sarili nilang bahay. Bakit naman sila pa mismo na presidente ng Senado at Senate President pro tempore, sila pa yung sumusunog ng sariling bahay. Mukhang hindi naman maganda yon. Kaya pinag-iisipan nilang umalis na sana sa mayorya. Sabi ni JB Ejercito yan, hindi niya naman pinangalanan yung 5. Ay ngayon, biglang nag-anunsyo si Senate President Sotto na suspendido na muna until further notice ang mga Blue Ribbon Committee hearings. Mukhang hindi maganda ang naging reaksyon ng publiko dyan. Ako nga, nag-react na ako kanina bago tayo nag-live ngayon. Pero ikaw, Nald, ano bang reaksyon mo dyan? Well, una ay alam mo naman si Senator Ping Lacson. From the very start, hindi yan tumatanggap ng pork barrel. Di ba? Kaya medyo asar siya sa mga kasama niya na tumatanggap ng mga pork barrel, ng mga lump sum, ng mga parking, etc. Di ba? Kaya, di ba siya yung nagsabi a week ago na most senators ay merong insertion. Medyo hindi maganda yung dating dun sa mga kasama niyang senador sa majority. Dahil kinakabahan sila, baka pati sila ay maimbestigahan. Kaya ang sabi ni Senator JB Ejercito ay, bakit tayo ang iniimbestigahan? Ba't hindi yung tunay na culprits? Yun ang ginamit ng salita. Mga tunay na culprits. Ang problema, yung mga kasama niya, kasama sa culprits. Di ba? Yun yung problema. Parang, veiled threat na, sige, kung ipagpapatuloy niyo yan, yung ganyang klaseng mga pronouncement, kung ipagpapatuloy nyo yung ganyang klaseng mga investigasyon na pati kami ay madadamay, lilipat na lang kami sa majority. Ay lilipat na lang kami sa minority na pwedeng maging majority. Dahil napakanipis ng majority ni Senator Sotto at saka ni Senator Ping Lacson, di ba? Napakaliit. Kasama pa ron yung 2 Bilyar at 1 Cayetano. Kasama pa ron, di ba? Kaya kung sakaling yung 3 ay bumaliktad, tapos may sumama na 5, di bagong botohan na naman for the Senate presidency. Di ba? So it was a not so veiled threat na kung ipagpapatuloy nyo yung ganyang klaseng investigasyon na posibleng kami yung tamaan, lilipat na lang kami. Aalis na lang kami sa inyo. Ang ibig sabihin ng aalis kami sa inyo, magiging minority kayo uli. Diba? At ang mahalaga ron, yung sinabi niya, ba't hindi yung mga tunay na culprits ang investigahan? Ibig sabihin, inaabsuelto niya ang kanyang mga kapwa-senador as possible culprits dito sa corruption issues na ito. Kitang-kita naman natin, attorney, di ba? Yung culpability, to say the least, ng mga kasama niyang senador. No? Kaya, parang nung nilabas ng presidente, di ba? Yung first time niyang nilabas yung 15 na malalaking mga contractors. No? Anong sabi kagad ni Senator Joel Villanueva? Ni isang senador ay walang involvement dyan sa mga contractors na yan. Yung pala, karamihan ng mga senadors may involvement. So, ang nakikita natin dito ay pressures. Pine-pressure nila yung present leadership ng Senado. No?
na siyempre hindi naman aaminin ng present leadership, pero pinipressure sila na itigil na yung investigasyon na yan kung tatama sa mga kapwa senador nila. No? Kahit si ano kahit si Amy Marcos, ganun din ang linya eh. Alam niyo, ang nagiging linya kasi talaga, Nal, tama ka, ang linya nitong grupo nila Marcoleta, nila Amy Marcos, na sinasamahan na rin ngayon nito nila JB Ejercito ay ang gulo na daw ng Senado. Kumbaga, bakit pinag-aaway-away sila? Ay di ba ganun din yung line ni Escudero na silang mga senador nag-aaway-away. At ang tinuturo nila na nagpapaaway sa kanila ay si Romualdez. Si Romualdez. At itong si Lacson at si Soto ay kasangkapan ni Romualdez para pag-away-awayin sila. So, kumbaga, dati, panahon ni Chis Escudero at panahon na ang Senate Blue Ribbon ay si Marcoleta, walang ganyan. Kumbaga, ang ginagawa ni Marcoleta, protektado yung Senado. Di ba? Yun yung ginawa ni Marcoleta. At protektado yung mga kontraktor. At protektado yung mga contractors. Yun ang gusto nila. Hindi, actually, may nabanggit na ganito. Mas mabuti pa daw ang House, pinoprotektahan ang sarili nila. Ang talagang tinutumbok lang si Saldico. Bakit daw sa Senado, hindi ganon? Parang sarili nyo kaming kasamahan, bakit mo kami ginaganyan? Pinapatamaan si Soto at kaya si makikita mo talaga, attorney, yung cynicism ng ating mga politiko, no? Di ba? Very cynical yung ating mga political leaders, whether congressmen or mga senador. Dahil ang mahalaga sa kanila ay hindi sila mabuko. Ang mahalaga sa kanila, hindi sila maimbestigahan. Ang mahalaga sa kanila ay hindi ma-expose yung kanilang mga katiwalian. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.